pinaka dahon niya na dry. Hanggang 3 dahon na lang yung natira. Pero nung nagkaroon naman siya ng 3 dahon, sumuloy naman siya. Hira tayong makakita ng purple na kulay ng snake plants, ano. And ganyan yung kanyang karakteristik. So kung ang mahalaga, nabuhay natin. So i-divide natin yung roots niya. And pag ng lupa, dapat yung lupa is fast draining. Tapos po, maingat tayo dapat sa pagdidilig, ano. Hello everyone, this is Hermes Sunapini, Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, nandito tayo sa aking collection ng mga snake plants. And meron ako ngayong ipopropagate, ano. Yung iba sa inyo talagang nakasubaybay dito sa aking mga collections, at I think na featured na natin tong klase ng snake plants na ito, na medyo rare siya, no? Yung kumbaga hindi basta-basta makikita sa mga garden shop. At ito nabili ko pa 6 months ago, no? At nung binili ko siya, takot na takot ako kasi halos mamatay na yung dahon niya. Tapos parang I think hindi ko mabubuhay, ano. Pero ngayon na nagkaanak na siya at malaki na yung anak niya, it's time para i-propagate natin siya, no. Malalaman nyo kung ano yung tinutukoy kong halaman sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Nandito yung aking mga collection ng variegated snake plants. And pag nandito talaga ako, tumitibok ng mabilis yung puso ko dahil alam nyo namang love na love ko tong mga collection ko dito, no. At ngayon nga, dumating na yung time para dun sa ating halaman, ano. Ito yung Sudwala Cave na tinatawag, ano. I think isa itong variety ng snake plants na natagpuan, no, sa Sudwala Cave, no, o isang lugar yan, basta dyan pinangalan yung kanyang name, ano, yung ID niya. And puntahan na natin, tingnan natin ang malapitan. So eto na naman tayo, ang dami na naman nating pwedeng i-propagate, nakikita ko na. Pero unahin na siguro natin itong ating Sudwala Cave. Yan po yan, ano. So kuhanin natin yan para maipakita ko sa inyo ng mas malapitan, ano. So ayan siya. Actually ito yung sinasabi ko before na parang ayan, ayan yung mga pinaka dahon niya na dry. Hanggang 3 dahon na lang yung natira. Pero nung nagkaroon naman siya ng 3 dahon, sumuloy naman siya. Kaya lang napansin ko dito na meron naman siyang variegations, kaya lang light. Tas dito, ganyan yung variegations niya. Unlike naman itong pinaka mother plant na guhit-guhit, ano. So ngayon gagawin ko is kunin natin to, tapos ipopropagate natin siya, no. At yan, ihihiwalay ko na. Alam nyo ang kagandahan dito sa Sudwala Caves, ito yung parang kakaibang snake plants na nagiging pink violet yung kanyang pinaka stem, ano. At isa po yan dun sa kaakit-akit at talaga namang inaabangan dahil bihira tayong makakita ng purple na kulay ng snake plants, ano. And ganyan yung kanyang karakteristik. So kunin na natin to at atin na tong ipopropagate. Hiwalay natin by cutting nung mga roots niya, no, yung pagdi-divide, no, nung kanyang roots. So tara, dali natin yan doon sa ating working area. Okay, mag-start na po tayo ng ating yan, propagations, no, ng ating Sudwala Cave. At ito yung ating hihiwalay, no. Naku, grabe yung kanyang roots. Tingnan nyo, dito lang sa ibabaw, hindi pa umabot ng ilalim, ano. Medyo yun yung sinasabi ko before, kasi nung nakuha ko to, grabe pala to, ang kanyang ano, medyo mamasa-masa pa kasi. Hindi lang naman yan. O yan, no, yung roots nito before kinat nung seller, pero actually okay naman siya. Ang mahalaga nabuhay natin. So i-divide natin yung roots niya, and para yan, meron tayong panibagong plants, no. So
So kakat lang natin yan sa gitna. And katulad ng ginawa natin before, hindi na natin nilagyan, ano? Pero kung meron tayong pinaka aloe vera, pwede nating nilagyan, ano? So pwede tayo, kukuha muna ako ng aloe vera. So eto, nakakuha ko ng aloe vera. Maliit lang naman siya. And yun yung gagamitin natin as rooting hormones, no? At para maiwasan din yung pagkapunggus halaman, no? Pero kung wala kayo nito, okay lang. Basta ang technique lang naman is yan, huwag kayong magdilig muna, no? Ng medyo matagal, siguro mga 2 days, no? Or pwede naman overnight, kaya lang pwedeng i-air dry nyo muna. Kaya lang tayo didirekta na natin, ano? Para safe lang, ganun yung gawin nyo. Pero sabi ko nga, as long as hindi kayo magdidilig kaagad, yan, okay lang yan. Gagamit tayo ng potting mix natin. Ito yung MDP soil mix ng bayan. Ito ay potting mix para sa succulents and cactus, ano, dito sa lowland. Yan yung ginagamit ko rin dito sa aking mga snake plants. Yan, ang gagawin natin is, yan, lalagay na natin yan. Ihahalo lang natin siya dun sa kanyang old soil. Kung napansin nyo, nagiging compact yung potting mix kapag halimbawang tumatagal, ano, para mabuhaghag lang siya. So ito yung pinaka nakita natin. Tingnan nyo, ang ganda ng roots nito kumpara dito sa isa na yan, no, parang walang roots, no? Nung dumating sa akin yan, ganyan. Pero ngayon mas maganda pa yung anak, no, kaysa dun sa mother plants. Pero ito naman mabilis lang naman yan. Nung dati nga medyo nagulat ako at natakot dahil kala ko mamamatay na yan. Pero yan, ngayon lagay natin yan, ibabalik natin ngayon itong ating Sudwala Cave, no? Napakaganda nitong Sudwala Cave. At isa ito dun sa mga parang hinahangaan ko at paborito na mga snake plants na rare, no? So ayan, kakatuwa. Nakita natin yung mother plants. And ito, sabi ko sa inyo nga, itong ating Sudwala Caves, kakaiba. Tinagurian siyang purple snake plants dahil dun sa kanyang malapink na pinaka-stem, no? Yung pinaka-puno. So yan, maglagay tayo ngayon dito sa ating labubu pots. Available po ang labubu pots sa Mini Dino Park Eco Garden. Napakaganda po nito para sa mga snake plants, cactus, succulents. Yan po yung gamitin nyo, no? Kasi maganda po yung ating clay pot dahil mas pumapasok yung hangin, mas naiiwasan ng overwatering. So kapag yan yung ginamit nyo, no, yung ating clay pot, no? At ito, napakaganda nung ating labubu pots dahil yung kanyang talagang characteristic, pang export talaga, no, yung kanyang quality. So lagay natin tong ating Sudwala Cave na baby. And yan, pwede nyo rin itong lagyan ng toppings kung gusto nyo, no? At kung halimbawang meron kayong mga ilalagay sa ibabaw, pwede nyo pong ilagay, ano. So eto na yung ating naripat na baby na Sudwala Cave na snake plants, no. Ang ganda niyan. And sana magtuloy-tuloy yung kanyang variegations, ano. So eto na po. And yan, nakapag-lipat na tayo. Ilalagay na natin dun sa ating area ng propagations para pag-usapan din natin yung tamang pag-aalaga sa kanya, okay? Ito na nga yung ating yan, mga recently na padami, no, or na propagate na rare na snake plants, ano, yung Sudwala Cave din nandito. Isasama na natin siya, no. Mabilis ang care tips lang. Pag gagamit po kayo ng lupa, dapat yung lupa is fast draining. Tapos po maingat tayo dapat sa pagdidilig, ano. Kapag halimbawang yan i-display nyo, pwede naman sa labas, kaya lang kapag nagkasunod-sunod po yung ulan, medyo ipasok nyo na po, ano, para nang sa gayon meron siyang time makapagpatuyo, no. Naiwasan po natin yung
root rot at palagi ang pagkabasa ng lupa, dahil pag halimbawa po laging basa yung lupa nyo, maaaring magkaroon nyo ng fungal infections na magiging sanhi para mabulok po or magtunaw-tunaw yung inyong snake plants mga samasa. Sa araw naman po, talagang kailangan niya po ng enough na sunlight 6 to 8 hours, yan yung magandang sunlight sa kanila. Pwede po kayong gumamit ng filters na net para maproteksyonan sila sa init. Pero ito po, kapag halimbawang ganitong panahon, mas nag-aanak po sila at kung mapansin niyo po, halimbawa itong mga pinakadako nila, mas maganda kung mabigyan, lalo na yung mga variegated na variety. So yan lang naman po, diligan sila, at kapag tuyo na yung lupa, magdilig uli. Yan yung ating talagang palagian sinasabi na rules. Kapag tuyo ng lupa, tsaka lang magdilig para maiwasan ang pagkabulok. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating vlog, at salamat po sa inyong pagtutok, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung beta ba nyo po ganito usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!